Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Brother Olimer Adiba. At sa lahat ng ating mga kapatid hanggang sa maabot ito, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bansa, welcome po sa ating tatalakayin ngayon o pagbibigyan ng reaksyon mga kapatid. At kung baguhan pa po kayo dito, ay paki-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel upang maging updated kayo sa lahat ng ating mga video ni upload mga kapatid. Medyo matagal-tagal na po tayo na hindi nakapag-upload ng video dahil po sa ating busy mga kapatid. Pero ngayon ay balik po tayo sa ating tinatawag na YouTube channel na kung saan ating sasagutin ang mga panuligsa sa ating mga kapatid, mga kaibayo na nasa iba't ibang mga relihiyon, mga kapatid o protestante, na panay ang kanilang panunuligsa sa ating doktrina mga kapatid, na hindi daw biblikal o tinatawag na iba pa. Marami talaga ang mga tinatawag na nanuligsa. Lahat ng mga iba't ibang mga denominasyon o relihiyon na tatag lamang ng tao ay nanuligsa sa simbahang Katoliko. Sabi nga sa Mateo 10:22 na kapuutan kayo sa lahat na dahil sa akin, sabi ni Kristo. Pero kung sino man ang magpatuloy hanggang sa katapusan ay maligtas mga kapatid. Mababasa din yan sa Mateo 24:13 hanggang 14. Kaya kailangan na ating ipahayag ang katotohanan laban sa mga kasinungalingan mga kapatid. Kasi kapag ang kasinungalingan ay paulit-ulit ay parang maging totoo. Kaya atin tong putulin mga kapatid. Mayroon tayong bibigyan ng reaksyon na ating nakita sa YouTube channel na tinatawag na Isil TV channel, na kung saan ay nag-react din siya sa conversation o sa pagbalik sa simbahang Katoliko ni Jared Almasura mga kapatid, na galing sa tinatawag na MCGI, galing kay Soriano, at ngayon ay ganap na Katoliko, at sa katunayan ay naging siit din na napakalinaw na isa na siyang tinatawag na magaling na siit din ngayon, Catholic Faith Defender, na nagdepensa sa ating pananampalataya sa simbahang Katoliko mga kapatid. Atin muna panoorin ang kasinungalingan na reaksyon ni Isil TV. Narito po at pagbibigyan natin, bigyan natin ng reaksyon ang kanyang mga kasinungalingan o opinion mga kapatid na pananalita na sinabi niya nitong video. Narito po. Gusto ko pong magbigay ng reaction video tungkol po sa mga kumakalat sa social media ngayon sa YouTube, itong paglipat ni Jared sa mula pagka Iglesia ni Cristo, o ang simula ay mula pagka-Katoliko pumunta sa Iglesia ni Cristo, kinalaunan pumunta sa MCGI, at ngayon bumabalik na siya sa Iglesia Katolika mga kaibigan, na kung saan dun siya dati nakaanib nung bata siya, pero nung may taong siyang 14 years old naging Iglesia ni Cristo, at nung nakita niya na mali daw yung Iglesia ni Cristo, pumunta sa MCGI, pero kinalaunan pinamamalian na naman niya ulit. At ito ang gusto ko pong alamin natin, ano po yung mga bagay na dahilan kung bakit mali para sa kanya ang MCGI. Samantalang dati-dati mga kaibigan, kung nanonood po kayo sa aking channel, ay dating ipinaglalaban niya ang MCGI at sinasabi niya na ito ang totoo. Pero sa ngayon ay pinamamalian na ang dating sinasabi niyang sa demonyo na ang Iglesia Katolika, ngayon yun na ang totoo. At ang kanyang dahilan, ang kanyang patunay na ang MCGI ay hindi sa Diyos kundi sa demonyo, ay ito mga kaibigan, panoorin po natin kung ano po yung kanyang patunay. Kung ano yung patunay niya, bakit niya sinabing sa demonyo ang MCGI at ang Katoliko ay sa Diyos. Pakinggan natin.
kanyang testimonya, litang testimonya, pag-inis niya, kung saan si Brother Jared. Siya yung nakipag-discuss ko ni Brother Jando last Tuesday. And last Tuesday, discussion, sila ni Brother Paul Aliman at ni Brother Jando. Pero ngayon, anak na siyang Katoliko. Nag-umpisa sa kanina, din ang profession ng faith at nag-receive ng communion. At patuloy pa yung ate. So nagkomunyon na, no? At siya ay under na po siya sa doktrina ng Iglesia Katolika, mga kaibigan. So ayon kay Darwin Gitgano, nag-debate si Jared at saka si Jando, sinayaw-sayawan ni Jando. Ewan ko, yun siguro yung nag-convert kay Jared para maging Katoliko. Nagustuhan siguro yung sayaw, ano? Sayaw ni Jando kasi kung nung nag-debate po sila, yung pasayaw-sayaw si Jando parang si Satanas no? Mga kaibigan. Pero kasi bakit ko sinabing parang Satanas? Nang aasar. Kaya lang nagustuhan ni Jared, ayun, na-convert siya bilang Katoliko. Pero ano po yung kanyang batayan? Ano po yung kanyang dahilan bakit sinabi niya na sa demonyo ang MCGI at ang Katoliko na ang tama? Pakinggan natin yung testimonyo ni Jared. Kaligid sa kanya. Ito, natin Brother Jared. Brother Jared. Pakinggan natin yung kanya. Nagaling Bulacan mo pa, no? Pero ngayon, kasama na natin siya. At meron ba siyang ibang kasama, si Brother Chai Fernan. Bigyan natin ng sinagong panapakan si Brother Tinta Rob. Ilang po pagdal. Yan, Father na. Ang tanghali ko sa inyo mga kapatid. Sana Napansin niyo mga kaibigan, yung dating tinatawag niyang Darwin Gitgano sa demonyo, sabi niya, pero ngayon Father na. Nung una, si Jared, mga kaibigan, kung napansin po ninyo sa mga nakaraang video niya dito sa ating programang Expose the Truth, ay kinamumuhian niya na tawagin si Darwin Gitgano ng Father sapagkat ayon po sa Mateo 23:9 na wala kang dapat tawaging ama kung sino mang tao. Pero ngayon, nilulunok na niya at tinatawag ng Father si Darwin Gitgano. Pero ang gusto ko pong malaman natin, mapakinggan, ano po yung mga dahilan ni Jared? Bakit siya bumalik sa pagkakatoliko? Ano yung nakita niya na sinasabi niyang mali sa MCGI at ano yung nakikita niyang tama sa Iglesia Katolika? pagpalain naman ng Diyos. Ako po ay dating kaalit sa Iglesia ni Cristo de Manalo. Nabutos na po ako yung 13 years old. Bata, no? Kumuha rin ako ng mga tungkulin, naging kaligin at dapat magpamanggagawa. Kaya yung mga manggagawa ko doon sa lugar namin, kasama ko. Lilipot dito, mamaya may doktrina doon sa kabila, kasama kami. Yung sa matagal na matagal, nagsuri naman ako sa Iglesia ni Soriano o doon sa ang dating dahil kay Brother Benedetto. Tumagal na tumagal, napansin namin, simula nung mamatay si El Soriano, nagkagiro. Nagkaroon sila ng pagkakawatak-watak. At hindi pwede maging sa Diyos yung nagkakabahagi, mga kapatid. Dahil hindi naman gawang galing sa Diyos yun. Kaya ng sinasabi ni Pablo sa 5:19 hanggang. Ayan. So, ayon sa kanya, hindi daw sa Diyos yung nagkakawata-watak at nagkabahabahagi. Hindi daw maaaring sa Diyos yon. So, ibig sabihin, yun po yung isa sa kanyang patunay na ang MCGI ay hindi na daw sa Diyos sapagkat simula daw nang namatay ang kapatid na Eli ay nagkawatak-watak na ang MCGI at ang MCGI ngayon ay nagkabahabahagi na, mga kaibigan. Pero alam nyo mga kapatid, ang katunayan ay ang may pagkabahabahagi at yung babasahin niyang talata, yung Galatia 5:19 hanggang 21, kung pansinin po natin, hindi sa MCGI nagaganap ito. Yung pagkabahabahagi, hindi po. Mga kaibigan, hindi po. Pakinggan muna natin. Titig mo ng Galacia. At kaya ang gawa ng laman sa mga ay mga ito. Pangangalan niya, pakikiapit, karamihan, kaliligan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagkakaliman, mga paninimukho, mga pagkakai, mga pagkakampi-kampi, at mga pagkakabahabahagi na hindi naman gawin sa Diyos yun.
gawa naman yun. At hindi pwedeng maging solusyon. Kaya napag-isip-isip ko, paano magiging tunay na iglesia ito? Ayan. So yung pagkabahabahagi, hindi daw sa Diyos, yung pagkakampi-kampi, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung kalibugan, yung karumihan, yung pakikaapid, hindi daw sa Diyos yun. Tama naman hindi sa Diyos yun. Pero titignan natin, asang grupo yung sinasabi ni Jared na hindi sa Diyos? Ewan ko, alam niyo mga kaibigan, kahit mag-isip-isip ka lang, kung meron kang unawa, meron kang pag-iisip, iisipin mo lang, sa MCGI kaya ito? O sa Iglesia Katolika? Yung sinasabi niya na hindi daw sa Diyos yung MCGI dahil nagkawatak-watak na. Alam niyo mga kaibigan, yung pagkawatak-watak ay hindi naman ibig sabihin na hindi ka na sa Diyos. Bakit? Mga kaibigan, bakit? Kung yun po yung dahilan mo para sabihin mo ang MCGI ay hindi sa Diyos dahil nagkawatak-watak na, nagsialisan na, dahil ba nagsialisan na, hindi na sa Diyos? Mga kaibigan, hindi na sa Diyos? Hindi ibig sabihin na kapag umalis po yung mga iba at lumaban sa ating kapatid na Eli, ay hindi na sa Diyos. Bakit? Bakit mga kapatid? Panuorin muna natin. Kawatak-watak. Ang tunay na iglesia natin Biblia, iisa lang. At kayong pananampalatayang isa. Gaya ng sabi ni Pablo sa 4:5 ng Efeso na isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. At yun ang nakita ko sa Catholic Church. Yan, yun daw ang nakita niya sa Catholic Church. Yung isang bautismo, isang pananampalataya, at isang iglesia. Doon, yun ay hindi niya nakita sa MCGI, bagkus nakita niya yon sa Iglesia Katolika. Teka muna, mga kaibigan. Tama ba na nasa Iglesia Katolika yung iisang pananampalataya, mga kapatid? Tama ba na iisang pananampalataya ang Iglesia Katolika? Pakinggan natin. May ipapakita ako sa inyo. Bago natin ipagpatuloy itong sinasabi ni Jared na ang Iglesia o ang dating daan o MCGI ay nagkawatak-watak na, kaya yun po yung dahilan niya na hindi po sa Diyos. Pangalawa, ang MCGI ay pinaparatangan niya na hindi isa ang pananampalataya nila. Teka muna, mali yata yan mga kaibigan. Ang totoong may pagkabahabahagi ay Iglesia Katolika. Bakit? Ang ibig sabihin kasi yung pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi, ibig sabihin, andun kayo sa isang grupo, andun kayo sa isang organization, pero mayroon kang kakampi doon sa loob at yung iba mayroon namang kakampi, yun yung tinatawag na pagkakampi-kampi. Hindi sa Diyos yun. Pero sa MCGI, mga kaibigan, yung umayaw kay kapatid na Daniel, umalis na at hindi na siya MCGI. So ibig sabihin, iisa pa rin, nagkakaisa pa rin sila at yung mga lumayas, hindi naman MCGI, hindi na MCGI. So hindi mo masasabing pagkakampi-kampi yun. Mga kaibigan, ang totoong pagkakampi-kampi, heto mga kapatid, iisang organization kung saan sila, pero ano ang ginagawa nila, mga kaibigan? Panoorin natin si Alvin Gitamundo laban kay Melchor Manalili. Heto mga kapatid. Mel Manalili? Tabla ka lang dyan sa mga protestante. Sa tutuusin, wala ka pa sa kalingkingan ko, sa karunungan, sa pagiging debater. Malayo ka pa, marami ka pang bigas na kakainit. Tapos magtuturo kayo dyan sa in defense of truth. Parang tunay yung tinuturo na hindi naman tunay yun. Brad Michael Amulata, try mo mag-research. Kung saan sa Biblia, sa Joshua, Josue 5:13, 14, 15, si Kristo na yan. Brad Michael, bumalik ka, mag-chat ka sa akin, Brad Alvin, may na-research ako dito, si Kristo pala yan, hindi pala yan si St. Michael the Archangel. Pwede mag-research ako agad, pagtulungan ako niyo dito mga Katoliko.
Minsan nakakabuisit na itong mga ganitong Katoliko, imbis na pagtulungan tayo dito sa tamang pananampalataya. Bilang chief apologist, dapat tulungan nyo ang chief apologist para idepensa ang tunay na pananampalataya ng simbahang Katoliko. Ngayon, kung kontra nyo pa, tapos ako naman magdidepensa, tapos didibatihin nyo ko, Katoliko kontra Katoliko. Mga walang hiya kayo eh. Hindi na kayo natakot sa Diyos. Yung mga buhay nyo, mga immoral. Sa pagkaalam ko, iniwan nyo pala yung mga asawa nyo na nagpakasal kayo sa pare. Buti sana kung nagpakasal na kayo sa West, pwede, iwanan. So magtuturo kayo dyan para kayong magisteryo. Sige nga, harapin ako ng debate, ng marangal na debate. Nakakubulahaw kayo, ang gabi-gabi na ngayon, ganyan ang mga alipures nyo, manggugulo dyan sa walls ko. Pinalabas nyo dito sa bansang Pilipinas, mga walang hiya kayo eh. Bakit nasabi ni Brad Alvin Kitamundok, Chief Roman Catholic Apologist, mga walang hiya? Kasi kapal ng mukha nyo eh. Kasi kasinungaling, hindi naman turo ng simbang Katoliko, ituturo nyo. Tapos ikukurit kami mga tama. Mali na si Alvin Kitamundok, hindi yan si St. Michael the Archangel, Brad Alvin. Ang Joshua 5, 13, 14, 15. Yan po, Si mga Kristo kaibigan, yan. ang tunay Tama na. na pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, may pag-aalitan. Kung meron man na Kasi ang immoralidad ng buhay nila, hindi na sila naiya sa bansa, sa buong mundo, nagpapasikat lang to eh. Daniel, umalis naman na sila. Ibig sabihin, hindi na sila MCGI, pero lumaban sila, tumalikod sila. Doon sa iisang pananampalataya, lumabas sila and then lumaban. Pero ito, si Alvin Kitamundok at saka si Melchor Manalili, magkasama sila, CFD, nandun sila pareho, pero nagkakaaway po sila, nag-away-away. Yun po yung tinatawag na pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, mga kaibigan. Yun yung sa demonyo. Yun yung sa demonyo. Pero yung, nung namatay si kapatid na Eli ay nagkawatak-watak at maraming umalis, yun ang sabihin mong sa demonyo? Hindi po. Yung isang grupo, kapag may umaalis, hindi ibig sabihin yung grupo na yun ay hindi totoo dahil may nagsialisan. Mga kaibigan, mga babayan. Mali po yun. Pero kung nandun ka pareho na nandun kayo sa isang grupo, pero nag-aaway-away kayo, wala kayong iisang pananampalataya, tulad ni Alvin Kitamundok at saka si Melchor Manalili. At si Melchor Manalili laban kay Darwin Kitgano. Hindi sila magkakaisa sa pananampalataya. Yun yung tinatawag na pagkabahabahagi. Masama po yon. Hindi sa Diyos yon, demonyo yon. Pero sa MCGI, yung mga umalis, hindi na MCGI. Lumaban sila, pero hindi na sila MCGI. Ibig sabihin, hindi po yun yung talagang pagkabahabahagi, mga kababayan. Paratang po yun. No? Bakit? Kasi hindi ibig sabihin dahil maraming umalis, tulad ni Ulysses, tulad ni J.R. Badong, si Willie Santiago. Miski lumaban sila sa MCGI, pero wala na sila sa loob ng MCGI. Kasi sa totoong iglesia, may ganyang nagaganap. Basahin ko po, mga kaibigan, kung ang batayan mo ay sa demonyo, yung isang grupo, dahil maraming umalis, dahil nagkawatak-watak na ay hindi na sa Diyos, mali po yun. Maling paratang yon. Basahin natin dito po sa libro ng Juan, Kapitulo 6. Umpisahan ko dito sa versikulo 65. Yung mga Hudyo, nung hindi nila mauunawaan, wala silang unawa, walang espiritu ng Diyos sa kanila, hindi nila mauunawaan si Kristo, nagsialisan sila. Basahin ko, sabi dito, at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makakalapit sa akin maliban ng ipagkaloob sa kanya ng Ama. 66. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. 67. Sabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyo magsialis? Din naman? Alam nyo mga kaibigan,
Nung si Kristo po ay nangangaral, hindi po nauunawaan ang mga alagad niya o yung mga pinapangaralan niya. Yung mga sinaunang Kristiyano, may mga sinaunang Kristiyano, hindi nila kayang intindihin yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Alam nyo, marami sa kanila ay nagsialisan na. At nagsitalikod. Lumaban sila, mga kababayan. Kung yun ang batayan mo, ibig bang sabihin, yung itinatag ni Kristo na iglesia ay sa demonyo? Kung yun po yung batayan mo, mga kaibigan, kung yun po yung batayan mo, hindi po tama yan, hindi biblical yan, mga kapatid. Kaya ang MCGI, kung meron man nagsialis, umalis naman sila bago sila lumaban. Kaya ang nangyari, lumabas sila bago sila lumaban. Ganyan talaga ang sa Diyos, talagang maraming magsisitalikod. Pero ang Iglesia Katolika, mga kaibigan, mga kababayan, nandun pa rin sila, parehong CFD. Pero nagkakabangga na at magkakaiba po sila ng pananampalataya. Ito, tulad na lamang po ni Miguelito. Ni Miguelito, ayon sa kanya, ang pananampalataya niya, ang pamahiin, aral ng Simbahang Katolika o aral ng Iglesia Katolika, mga kababayan. Kay Miguelito yan. Kay RJ naman, hindi turo ng Iglesia, ayon sa CCC nila. O tignan mo, parehong Katoliko, nandun sila pareho sa loob ng Iglesia Katolika. Pero magkaiba po yung kanilang pananampalataya. Yun po talaga ang sa demonyo, mga kaibigan. Kaya si kapatid na Jared, nauunawaan ko naman kasi bagong convert siya, siyempre naman, sirain niya yung pinanggalingan niya, pero sana hindi. Hindi sana ganon, no? Kung talagang ikaw ay sa Diyos, wag sanang ganon. Ngayon, ang katunayan, dito po sa iglesia, yung mga sinaunang iglesia, basahin ko dito sa Gawa. Tignan nyo, tignan nyo. Sa totoong iglesia, meron talaga yung mga kumakalaban. At ang gagawin niya, ang panggalingan ng mga umaaway doon sa totoong iglesia, ganito, eksakto ito Eksakto itong nagaganap sa MCGI, mga kaibigan. Ito, basahin ko po dito sa Gawa 20:28. Sabi ni Pablo, nung siya paalis na, sabi niya sa mga sinaunang Kristiyano, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo, ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas, pakinggan po ninyo mga kaibigan, maraming aalis dito Aking talastas, na pag-alis ko, sabi ni Pablo, ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Saan sila manggagaling? Yung kumalaban doon sa iglesia, saan manggagaling? At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulian. Tignan mo, ang tunay na iglesia, may mga lumitaw na kumalaban sa kanya, galing din mismo sa loob. Ibig sabihin, lumabas sila at linabanan nila yung pinanggalingan nila. Umalis sila. Yun po yung tunay na iglesia, layasan nila, tapos labanan. Ang nangyari sa Iglesia Katolika, mga kaibigan, pareho nandun sila, pero may pagkabahabahagi. Magkakaiba po ang kanilang pananampalataya, pero pareho silang CFD. Yun po yung tunay na hindi sa Diyos, mga kaibigan. Kaya yung sinasabi ni kapatid na Jared na ang MCGI daw ay simula nung namatay ang kapatid na Eli ay nagkawatak-watak na, and then nagkabahabahagi na daw. Yung nagkabahabahagi, ibig sabihin puro MCGI sana yon. Hindi naman Iisa pa rin ang MCGI at iisa pa rin ang kanilang pananampalataya. Tumatayo pa rin sila at hindi po nagkawata-wata. Kung meron man umalis, yun ay magaganap talaga yan sa tunay na iglesia. Pero pag may umalis sa isang grupo at magsialisan ng mga iba, hindi ibig sabihin hindi totoo yan.
Dahil ba yung MCGI ay maraming nagsialis, ay hindi na totoo? Mali. Ang itinatag nga ng Panginoong Jesucristo na andun pa mismo si Kristo noon, buhay pa, marami nang nagsialisan at kumalaban sa Kanya. Pero hindi ibig sabihin, hindi sa Diyos yung itinatag ng Panginoong Jesucristo. Yun ay talagang magaganap lang sa tunay na iglesia. Ang sa demonyo, mga kaibigan, ulitin ko, yung pareho kayong CFD, pero nagkakaiba kayo ng pananampalataya at magkaaway kayo, nagkakampi-kampi kayo. Yun ang sa demonyo. Iisa lang ang grupo ninyo, tulad ng Iglesia Katolika, Anglican. Wala naman nabago sa teaching nila eh. Pero Catholic pa rin yung mga yon. Nagkabahabahagi, mga kaibigan, mga kababayan. Hindi po magkakasundo dahil, yun nga, yung sabi ni kapatid na Jared, sa demonyo talaga yung ganon. Pero yung MCGI, hindi po ganon. Kapag may kumalaban sa kapatid na Daniel, tatanggalin, ititiwalag. Normal po yon. Sa totoong iglesia, sabi ni Pablo, ay dapat itakwil ang isang iba ang pananampalataya. Kaya kapag merong iba ang pananampalataya sa MCGI, itakwil, itiwalag. Kasi ayaw nila na may halong ibang pananampalataya doon sa loob dahil dapat ang isang grupo, isang pananampalataya, isa lamang ang Diyos. Yun po, nasa MCGI yan, mga kapatid. Ano pa yung mga sinasabi ni kapatid na Jared? Bakit niya sinabi na hindi sa Diyos yung MCGI, kundi ang Iglesia Katolika ang sa Diyos? Ano po yung batayan niya? Tuloy natin. Kaya siguro ito. Nalipad-ibad sa ibo. Kasi noon pa man, meron na akong duda nun eh. Kasi nasa-search ko rin sa Google, pati lang eh. Kasi may mga nagtatanong rin kasi sa TikTok. Nag-aliman po kasi ko sa TikTok yung tanungan. May mga nagtatanong, ay patay ka, ano? Kung hindi totoo ang Catholic Church, pasabi niyo sa Google, nakalagay, si Catholic Church is founded by Jesus Christ. At ginagawa ko ko. Ayan, sinuri niya daw, mga kaibigan, at napatunayan niya na ang Catholic Church ay founded by the Lord Jesus Christ. Alam nyo, mga kaibigan, kung sa Biblia mo patutunayan yan, hindi mo mapapatunayan na ang Iglesia Katolika ay founded by the Lord Jesus Christ. Pero kung sa Google mo tatanungin, normal. Ang sasabihin ng Google ay kung ano yung nakalagay sa history, mga kababayan. Pero kung tanungin mo sa Biblia, malayong-malayo na ang Iglesia Katolika ay si Kristo ang nagtayo. Napakalayo nun. Napakalayo nun, mga kababayan. Ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na iglesia ay ang iglesia ng Diyos na buhay, na ito ay haligit suhay ng katotohanan. Haligit suhay, saligan ng katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan. Nasa Kanya yung katotohanan. Tignan mo lang yung Iglesia Katolika, wala namang katotohanan dyan eh. Si Kristo ang nagtayo sa kanila. Bakit may pagkabahabahagi? Magkakampi sana, hindi naman. Kundi may pagkabahabahagi. May inggitan. Isang example ko lang, si Alvin Gitamundok at saka si Melchor Manalili. Si Alvin Gitamundok laban kay Darwin Gitgano. Pero pareho yan, mga CFD yan. Dahil may pagkabahabahagi talaga. Meron pong awayan dyan. Kasi hindi sa Diyos yan. Kasi kung kanino yung sinasabi ni Jared na sa Galatia chapter 5, chapter 5 verse 19 hanggang 21, nasa Katoliko lahat yan eh. Pakikiapit, kalibugan, kalayawan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Nasa Katoliko naman lahat yan eh. Gaya yung, kung maalala po ninyo yung aking pinalabas na isang pare na kung saan ay nakiapid doon sa isang doktora. Di ba sa Iglesia Katolika yon? O ano pa yung dahilan ni
Jared, mga kaibigan. Pagkawa ng takot, ay pulat pa ako dun eh. At hindi naman natin maiiwasan yun dahil nasa sulat din naman po ni Apostolo Pablo sa 4:4 ng ikalabong Korinto na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Hindi ako sa sinampalataya nun eh. Hindi ko sinampalataya kasi Maria, hindi na pala ng Diyos. Gaya ng pagkaka-explain sa debate namin ni Bro Paul, na yung Kristong Diyos nasa loob ng haing katawan sa 15 ng Hebreo, na kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, haing at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. At yung nasa loob ng katawan na yun, o yung haing katawang nasa sinapupunan ni Maria, may pagsa Diyos pala doon. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 2:9 ng Kolosas, nasa malkat sa kanya. Yan. Ang isa sa patunay ni Jared, mga kaibigan, na napatunayan niya sa kanyang pakipagdebate, ewan ko, bakit napakadali niyang na-convert, ano? Kasi dati kinamumuhian ni Jared yon. Pero ngayon, nilulunok na niya na si Maria, ina ng Diyos. Ang isa sa kanyang sinabi sa akin noon, bago pumunta sa Tagbilaran, Bohol, ay makikipagdebate kay Darwin Gitgano para patunayan na ang Iglesia Katolika ay sa demonyo. At ang paniniwala ng mga CFD, tulad ni Darwin Gitgano, na si Maria ay ina ng Diyos, patutunayan ko hindi. Sabi niya. Nagtanong pa nga sa akin kung ano po yung pwede kong maibahagi sa kanya tungkol po sa pagka ina ng Diyos si Maria. Alam nyo mga kaibigan, hindi naman ako nagbigay ng kay kapatid na Jared kasi naniniwala ako na kaya niyang labanan. Pero yun pala ay hindi, mga kapatid. Ano? At sa ngayon, naniniwala na si Jared na si Maria ay ina ng Diyos. Ayon sa kanyang salaysay, patotoo, si Maria ay naniniwala na si Jared na si Maria ang ina ng Diyos. Mali po. Hindi po si Maria ay ina ng Diyos. Sa susunod na reaction video ko, mga kaibigan, laban po sa sinabi ni kapatid na Jared at ng mga CFD na si Maria ay ina ng Diyos, bibigyan natin ng linaw ito. Kasi hindi po si Maria ay ina ng Diyos. Ang anak ni Maria ay si Kristo, yung taong laman ni Kristo. Yung tao, yung pagkatao ni Kristo, yung laman niya, yun po yung anak ni Maria. Pero yung Diyos, hindi. Hindi. Ang katwiran kasi ng mga Katoliko dyan, mga kaibigan, ay si Kristo daw, nung nasa loob ng sinapupunan, ay meron na po doon espiritu. Ibubutaktak natin yan sa susunod, pero hintayin muna natin kung ano po yung reaksyon nila dito, mga kaibigan. Huwag ko muna pong talakayin yan. Hintayin natin kung ano po yung kanilang mga reaksyon dito, mga CFD. Pero tutol ako, kahit sino pa magsabi na si Maria ay Diyos, anak niya ang Diyos, tutol ako ayon sa Biblia. Tutol ako, mga kaibigan. Tutol ako. Yan ang tindigan ko. Yan ang ipapaabot po ninyo, mga kababayan. Hindi po ako sang-ayon na si Maria ay ina ng Diyos. Sapagkat si Maria ay nilalang, sinong lumalang? Ang Diyos. Paano naging anak niya ang Diyos? Mga kapatid. Paano naging anak niya ang Diyos? Ang Diyos, mga kaibigan, ay tumatahan sa puso ng tao, pero never na ang Diyos ay papasok sa matres ng babae o sinapupunan ng babae. Sa puso, yun, pwede pumasok ang Diyos. Yun, sa puso mo. Pero yung Diyos na makapangyarihan, pupunta doon sa sinapupunan para may panganak. Ay nako, hindi po, mga kapatid. Titindigan ko yan. Pero sa next ay ipapaliwanag natin yan, mga kababayan. Tungkol po dyan. Ano pa?
Nananahan ang likas na kalagayan ng pagkados ng siyang maging tao. Paano naging tao? Yung nasa sinapupunong siya ni Maria. Ibig sabihin, sabay palang ipinanganak ni Maria yung hain karawal at pinasa libro. Kaya nga pag-isip-isip po, kung meron tayong pag-iisip, hindi yung isip ng mga protestante, si Maria talaga ay ina ng Diyos. Kaya, ayun ang nagagala ko, naiintindihan ni theology ni Bro Laima. Natunayan, nung unang Naiintindihan niya daw na si Maria ay talaga ina ng Diyos. Nako, mga kaibigan, ano? diba din natin, nervous talaga ako doon. Hindi ko lang masabi kasi mahirap talaga pagkalaban mo yung katotohanan. Yun. Kaya saksi naman, kung nanonood mo sila kapatid na Eric ngayon, kung galit na galit sa akin, sa mga kasama ko, lalo sa debate, alam naman nila, after debate, hindi nila makausap. Kasi iniisip ko talaga ng iniisip yung debate, tapos yung mga stand ni Brodiano, at yung doktrina ng Iglesia Katolika. At napatunayan ko na sa Diyos talaga ang Iglesia Katolika. Pero alam niyo mga kaibigan, kung panoorin po ninyo yung debate ni Jared at saka ni Jando, yung pasayaw-sayaw si Jando, na parang demonyo na iniinis niya, mga kaibigan. Kung talagang nagbabasa ka ng Biblia at mayroon kang unawa, natalo naman talaga si Jando dun eh. Napatunayan ni Jared na tama yung kanyang pinaglalaban. Pero ang pinagtatakan ko lang at pinagtatakan ng marami mga kaibigan, bakit pagkatapos ng debate ay bumaliktad si Jared? Siguro nainganyo doon sa sayaw, no? Nainganyo siguro doon sa sayaw ni Jando, mga kababayan. Apostolika Romana na siyang tinatag ni Kristo. LTPAP. Bakit? Wala namang iglesia na itatag dito na sobrang tagal na natin nananatili ngayon kundi ang Iglesia Katolika. Dahil ang sinasabi ni Kristo sa 16:18 ng Mateo na ay Kung patagalan lang ang relihiyon, kung sino ang nauna ay yun ang tama, mali pa rin ang Katoliko eh. Mali pa rin ang Iglesia Katolika. Bakit? Mas nauna pa dyan ang Budista. Zoroastrianism. Ano yung mga iba pa mga kaibigan? Mas nauna pa eh. Yung Judaismo. May maraming mas nauna dyan sa Katoliko eh kung pangunaan lang ang batayan mo. At saka doon sa Mateo chapter 16 verse 18, hindi po sapat na batayan yon para sabihin mo ikaw ang itinatag ni Kristo, Iglesia Katolika ang tinatag niya. Wala namang sinabing Iglesia Katolika ang tinatag niya eh. At kung susuriin mo talaga yung Mateo chapter 16 verse 18, napakalayo ang Katoliko eh. Napakalayo. ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipalaigan sa kanya. Ang Iglesia ni Cristo, napalaigan. Ang Iglesia ni Soriano, napalaigan ni Rason. Bakit? Simula ng mga si Eli Soriano, nung namumuna si Rason, yung itinuturo ni Soriano, pinalaigan na ni Rason. Katunayan, nagpupuntahan na silang dalawang magtito, pag-isalitin kung may Iglesia yun, hindi nagkakaisa. Kahit isa lang yung nakita kong nagkakaisa. At yun ang Iglesia Katolika Apostolika. Salamat to man. Yan, so ang yung itinatag daw ni kapatid na Eli ay napanaigan daw ni Daniel Razon, sabi niya. Alam nyo mga kaibigan, kung talagang may unawa ka, para sa akin hindi man ako kaanib sa MCGI, pero ayon sa aking pakikinig sa mga aral ng kapatid na Eli at aking nakikita sa mga ginagawa ng mga MCGI ngayon, wala namang pagkaiba doon sa itinuro ng kapatid na Eli. Wala eh. At hindi po naman kinontra ni kapatid na Daniel yung mga tinuturo ni Brother Eli. Ang katunayan, ang mass indoctrination ay si kapatid na Eli pa rin eh. At yung ginagawa ng MCGI ngayon, mga kaibigan, yung pagtulong, aral naman ni kapatid na Eli yun eh. Itinuro naman niya eh, na yun ay talagang biblical, na dapat tumulong, mga kaibigan. Paano mo sabihin na napanaigan ni kapatid na Daniel? Hindi po. Ayon sa aking mga, sa aming mga kamag-anak na nandyan po sa MCGI, ay maayos naman. Hindi natin may pagkakaila. Marami talagang umalis, mga kaibigan, lalo nagsilabas din ang mga video dito po sa YouTube. Pero kung titignan mo yung mga sinasabi ng mga umalis, ay may halong hinanakit sa puso yun eh.
hindi basta-basta patunay yon para sabihin mong hindi totoo ang MCGI. Kasi, mga kaibigan, ang isa sa aking napansin, si kapatid na Eli nagturo kung ano po ang tamang aral ng Biblia. Kumbaga, yung mga itinuro ng kapatid na Eli ay yung tabak. Kung gaano katalas, gaano kaganda yung tabak, yung salita ng Diyos. Ipinakita ni kapatid na Eli kung gaano ka-powerful yung tabak o yung salita ng Diyos. Ngayon, nung pinalitan ni kapatid na Daniel at namatay na ang kapatid na Eli, nung pinalitan ni kapatid na Daniel ang kapatid na Eli, ang ginawa ni kapatid na Daniel ay siya na ang gumamit doon sa tabak. Hindi na nagpakilala si kapatid na Daniel ng ibang tabak, kundi ginamit na niya yung tabak na ipinakilala ng kapatid na Eli. Na kung saan ay ginagawa na niya yung mga aral na itinuro ng kapatid na Eli na pagtulong sa kapwa, kung ano po talaga ibig sabihin ng pagtulong, ano po talaga ibig sabihin ng paggamit sa totoong ebanghelyo, pagmamahalan. Ipinapakita niya talaga at ginagawa na niya, mga kaibigan. Kaya hindi ako naniniwala na dinaig niya si kapatid na Eli, kundi kumbaga ang kapatid na Daniel, ipinakita niya kung gaano katalas o kung gaano ka-powerful yung tabak na ipinakita ng ating kapatid na Eli. Kumbaga, si kapatid na Eli, siya yung nagbigay ng tabak, at si kapatid na Daniel naman, siya yung gumamit doon sa tabak. Siya yung gumamit. Ano pa yung mga sinasabi ni Jared? Tapos na yata eh. Salamat bro. And then, tuwan-tuwa siya ngayon dahil nakakalimutan siya sa lahat ng mga pagkukulang niya sa Diyos at sa simbahan ni Kristo na akala niya ito ay titi. Akala niya ito ay hindi sa Diyos. Pero, yung pinagdiritirsahan niya ay yun pala ang hindi sa Diyos. Amen? So, ayan po mga kaibigan, tapos na pala, no? So, yun, nakita natin na yung mga sinasabi ni Jared ay wala sa Biblia eh. Yung sinasabi niya na nagkabahabahagi ang Katoliko, ang MCGI, hindi po totoo yon. Hindi po totoo na nagkabahabahagi, mga kaibigan. Ang katunayan ay maayos. Kung marami man umalis at lumalaban ngayon, normal lang yun sa iglesia na maraming magsisitalikod. Sa panahon nga ni Kristo, sa kanyang grupo nung araw, mga kaibigan, nandito pa ang Panginoong Jesucristo, marami nang nagsialisan eh. Bakit? Kasi hindi nila nauunawaan yung totoong ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo. Katulad din yung nagaganap sa loob ng MCGI, mga kaibigan. Maraming nagsisialisan kasi hindi nila kayang unawain yung ginagawa ng kapatid na Daniel, na yun po ay talagang yun ang tamang paggamit sa mga salita ng Diyos. No? Yun po ang tama, mga kaibigan. So, sa susunod, mga kaibigan, ay alamin natin yung sinasabi nila na si Maria, ina ng Diyos, hindi po totoo yun. Hindi kailanman naging ina ng Diyos si Maria. Ang anak ni Maria ay yung Jesus, yung laman, yung tao. Yun po yung anak ni Maria. Pero yung Diyos, hindi po, mga kababayan. Yan ay atin bibigyan paliwanag sa susunod. Yun, inyong na panood o narinig ang sinabi niya, mga kapatid, na ano daw ang dahilan kung bakit si Jared Almasura ay bumalik sa simbahang Katoliko. At ang sabi niya na noon ay ang tawag niya ni Father Darwin ay Darwin lamang. Hindi siya tumatawag na Father, kundi Darwin lamang. Kasi ginote na niya ang Mateo 23:9, kahit na hindi niya inanong, mga kapatid, ay ating ikukot Mateo 23:9 na huwag kang tumawag dito sa lupa ng kahit sinumang ama. Huwag mong tawagin na ama o guro, mga kapatid. So yun daw ang batayan niya. Sabi ni Isil TV, mga kapatid. Well,
ating sasagutin si Isil TV na unang-una Isil TV na napakalinaw sa Mateo 23:9 ang pagsabi diyan na huwag kang tumawag ng kahit sino man dito sa lupa na ama, patungkol yun sa tinatawag na sinabi ni Kristo na hindi kasi si Isil TV kasi ano lang ng Biblia pero hindi nakaintindi. Walang kontekstual, walang hermeneutics sa pag-aaral sa Biblia. Kaya napakalinaw, ang kanya lamang mababasa ay sa kanyang opinion. Tama naman ang bersikulo o teksto na kanyang ginamit, ngunit ang kanyang pag-unawa o pag-context sa Biblia ay mali, mga kapatid. Kaya nahulog sa maling akala. Kaya wag tayong magpadala ni Isil TV na ang ibig sabihin dyan ni Jesucristo na wag tayong tumawag, wag nating tawaging kahit sino mang ama o guro dito sa sanlibutan o sa lupa. Ay ibig sabihin yon na bilang tinawag na tagapag-creator o tagapaglalang, na bilang ama na tagapaglalang sa lahat ng bagay, yun po ang ibig sabihin. Huwag tayong tumawag ng mga ama kasi isa lamang ang ama na tagapaglalang o tinatawag na gumawa o naglalang sa buong sanlibutan o sa buong mundo, sa buong bagay, sa langit at sa lupa. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Unang Korinto 8:6. Yon Isil TV. Kaya mali ang pag-intindi mo. Sa katunayan, yung kung mayroon kang anak, ibig bang sabihin mo sa iyong anak na huwag kang tumawag ng ama sa akin dahil bawal yun. Nasa Mateo 23:9. Abo, napakalinaw ni Isil TV. Maling-mali. Sa katunayan nga, si Abraham ay tinawag na ama. Ama ng bilang sa pananampalataya. Tinawag siya na ama. Nasa Lucas 16, 22 hanggang 25. Tinawag siya na ama, si Abraham. Ibig mang sabihin na mali yun. O bakit hindi sinabi na huwag nang tawagin na ama si Abraham? Abay, napakalinaw Isil TV. Tapos si San Pablo ay tinawag na ama. Ama sa spiritual, sa pananampalataya. Sa unang Korinto 4:15. Abay, napakalinaw yan Isil TV. Hindi mo naintindihan. Ang ibig sabihin yan na sinabi ni Kristo, Isil TV, na huwag kang tumawag dito sa sanlibutan ng kahit sino mang ama o guro na bilang tagapaglalang o tagapag-creator sa lahat ng bagay. Kasi isa lamang ang tinatawag na creator, kundi ang Diyos lamang, mga kapatid. Sa katunayan nga, si Kristo din ay tinawag na ama kasi siya ay Diyos. Nasa Isaias 9:6 na isisilang ngayon ang isang bata at ibibigay sa kanya ang kapangyarihan. So, walang katapusang ama, makapangyarihang ama, mga kapatid. Diyos na makapangyarihan. So, napakalinaw niyan. At sabi sa Lucas 2:11 na si Jesucristo ay isinilang sa lungsod ni David. Ang Kristo naman manuluwas o manunubos. At sabi sa Tito 2:13, siya ay dakilang Diyos. Kaya napakalinaw niyan Isil TV. Abo. Sana wag mong patawagin yung kung may anak ka, wag mong patawagin yung yung anak na ama. Yung anak mo kung may anak ka, tatawagin niya na sa iyo. Anong tawag siya sa iyo? Isil TV lang. No? Isil lang. Wag ama. Sana anuhin mo yan. Hindi, mali ka, Isil TV. So, napakalinaw niyan. Tapos, sinabi niya, mga kapatid, ginamit niya ang video sa tinatawag na conversation na kung saan na in-interview si tinatawag na Jared Almasura sa kanyang conversation. In-interview ni Father Darwin. Ginamit niya na ito daw ang dahilan kasi yung MCGI ay nagkawatak-watak o nagkakampi-kampi. Tapos sinabi niya, kung nagkakampi-kampi, hindi yan ibig sabihin na sa sa diablo o sa demonyo. So, kasi sabi niya na lumabas naman ang mga taga-MCGI, hindi na MCGI. Hindi parihas daw sa simbahang Katoliko, na parihas na Katoliko
Pero nagkakampi-kampi, sabi niya. So, ito daw sa simbahan katoliko ay sa demonyo, sabi niya. So, hindi daw ang MCGI. Kasi kung ano man ang MCGI, na may tumalikod man, ay natural lang ito yun sa iglesia, sa tunay na iglesia. Abay, napakalinaw. Tapos ginamit pa niya ang tinatawag na video ni ni Alvin Gutamundok at saka ni Melchor Manalili. Mali ka na naman, Isil TV. Nako, hindi mo na talaga ang Biblia. Ibig sabihin yan, Isil TV, na wala ka talagang, ignorante ka talaga sa Biblia. Hindi mo naintindihan. Ha? Bakit? Sabi mo na kapag may tumalikod, mga kapatid, ay tinatawag na hindi daw sa hindi na daw ibig sabihin na hindi na sa Diyos. Sa katunayan nga na yung MCGI na sinabi mo na sa Diyos, hindi naman yung sa Diyos. Bakit? Unang-una, napakalinaw na hindi yung tatag ng Diyos, hindi tatag ni Jesucristo. Kung hindi, tatag lamang ni Eli Soriano. Butata ka na Isil TV. Bakit? Ang MCGI ay hindi tatag ni Jesucristo. Ha? Tatag yan ni Eli Soriano. Ang simbahang katoliko ay tatag ni Jesucristo. Sabi niya na pagkakampi-kampi daw, mga kapatid. Natural yun sa Iglesia Katolika. Mga kapatid, bakit po? Dahil sa Gawa 20:28 hanggang 30, nasabi diyan, mga kapatid, ni San Pablo, nga ingatan ninyo ang sangkatauhan, ang Iglesia ng Diyos, at marami sa inyo ang tatalikod, marami sa simbahan o sa iglesia ang tumatayo na bilang magsinungaling, mga kapatid, at magdadala ng kasinungalingan. Kaya ibig sabihin yon, mga kapatid, na kahit man sa labas o sa loob ng simbahang katoliko ay napakalinaw na mayroon talagang tinatawag na, halimbawa sa simbahang katoliko, mayroon talagang tinatawag na swail, mga kapatid. Mayroon talagang tinatawag na hindi na tinatawag na nagrespeto sa otoridad, sa obispo o sa Santo Papa, mga panunuro na magisterium sa simbahang katoliko. Bakit? Kasi sumusuway na sila, mga kapatid. Meron talaga niyan. Kasi sa Gawa 20:28 hanggang 30, sabi niya sila daw yan daw ang tunay na iglesia. Hindi naman niya aplikado sa MCGI. Applicable yan sa simbahang katoliko. Bakit po? Kasi ang MCGI noon pa man, ang dating daan kay Eli Soriano, wala pa yun. Kailan lang umiiral o kailan lang itinatag ang tinatawag na MCGI. Aba, napakalayo. Yung sa Gawa 20:28 ay panahon yun sa 33 hanggang 40 AD, mga kapatid. Yung pagkayab ni Jesucristo sa langit, pag-akyat ni Jesucristo sa langit, nung siya ay muling nabuhay sa 3 araw, mga kapatid. Bay, napakalinaw ni Isil TV. Sabi niya, ito daw ay applicable sa MCGI. Hindi, mali, Isil TV. Aba, ano bang napasok sa utak ni Isil TV? Parang hindi lang tayo makapagsabi dito kasi YouTube to, mga kapatid. Kaya sinabi niya magkampi-kampi daw. Marami na ngayon na tumalikod sa MCGI. Bakit? Kasi dahil namatay si Eli Soriano, ay marami na ang tumalikod. Sabi niya na kasi ipinangaral ni Daniel Rason ang salita ng Diyos at ang tabak ay si Eli Soriano talaga ang ng tabak, tapos sinunod ni Daniel Rason. O kung sinunod niya, bakit marami ang nagsilabasan sa MCGI? Ibig sabihin yun, hindi na tinatawag na sa Cebuano yun, hindi na nakatiis. Bakit? Hindi na nakatiis sa aral. Sabi niya, hindi ako MCGI, pero ang kanyang pananalita, mga kapatid, ay parang talaga sa MCGI. Kaya Isil TV, mag-isip-isip ka. Tapos inano mo pa si Jared Almasura.
no? Sabi niya, mga kapatid, na sa debate daw ni Jando Alabado, pinasayaw daw, bakit daw na madaling na convert into Catholic, mga kapatid. Kasi si Jando Alabado daw ay sumasayaw-sayaw na para daw demonyo o pang satanas kasi nag-aasal. Ngayon, kung litra po litra ang babasahin mo, saan mababasa na si Jando Alabado ay sumasayaw-sayaw na parang satanas? Wala kang mababasa. Isil TV, sa iyo lang yan na tinatawag na opinion. Sa iyo lang yan na istasyon, hindi kasali ang Panginoon. Sa iyo lang yan, Isil TV. Napakalinaw nan, no? Tapos sinabi niya na bakit daw nadali si Jared na naging Katoliko, na malinaw naman na natalo daw sa debate si Jando Alabado. Sa iyo lang yung opinion, Isil TV. Napakalinaw niyan. Kaya bumalik sa simbahang Katoliko si Isil TV, hindi sa pasayaw-sayaw. Sabi niya, nadala daw sa pasayaw-sayaw. Hindi, mali ka, Isil TV. Mali ka. Kasi nagmasid o nag-research talaga si Jared Almasura kung ano talaga o sino ang iglesia na itinayo talaga ni Kristo. Ano ang iglesia na itinayo ni Kristo? Ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. At nakita niya, na-research niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, ay bumalik siya sa tunay na iglesia na noon ay kanyang kinamumuhian, na kanyang tinawag na demonyo. Pero ngayon ay bumalik siya, kaya nakita niya ang katotohanan, hindi katulad sa iyo, Isil TV, na sinabi mo na ang totoong demonyo ay simbahang Katoliko. Mali! Napakalinaw na sa mababasa sa Biblia na ang simbahang Katoliko ay sa demonyo ni kahit isa. Wala kang mababasa, Isil TV. Tapos sinabi niya na si Jared Almasura daw ay kaya bumalik siya sa simbahang Katoliko din. Yun na, mga kapatid, kasi napatunayan daw na si Maria ay ina ng Diyos na si Kristo. Sabi niya, hindi yan totoo. Sabi ni Isil TV na si Maria ay ina ng Diyos. Kasi si Kristo ang pinanganak. Ang laman ni Kristo ang pinanganak. Napakalinaw niyan. Napakalinaw, Isil TV, hindi daw totoo, patutunayan daw niya. Tanong ko sa iyo, Isil TV, si Kristo nga, tama ka. Pero ang tanong, si Kristo ba ay Diyos? Yun. Mga kapatid, gibain mo. Masasabi mo na hindi ina ng Diyos si Maria kung si Kristo ay hindi Diyos. Kaya napakalinaw niyan. Sabi sa Isaiah 7:14, isang babae na manganganak ng isang lalaki, mga kapatid. At sa Mateo 1:21 hanggang 23 ay ang babae ay magdala ng tao, at yun po ay si Maria. At ang kanyang ipapanganak ay si Kristo na tagapagligtas sa sanlibutan, sang katauhan, at tatawagin siya na Emmanuel. Ano ba itong Emmanuel? Na ang Diyos ay kasama natin. Abay, napakalinaw niyan, Isil TV. Napakalinaw niyan. Napakalinaw. Tito 2:13, unang Juan 5:20, Hebreo 1:8, maraming mababasa na si Kristo ay Diyos. Sa Colosas 2:9, na ang buong likas na pagka-Diyos ni Kristo ay nasa sa Kanya talaga. At sa Pilipos 2:6 hanggang 10, boy, napakalinaw, Isil TV. Paano mo yan magiba? Lucas 1:46 hanggang 47, mga kapatid, na sinabi ni si Elizabeth, napakalinaw, na bakit pumarito ang ina ng aking Panginoon. So, sino ang ina ng aking Panginoon? Si Maria. At sino ang Panginoon na ipapanganak? Walang iba kung hindi si Kristo. At si Kristo ang Panginoong at Diyos, mga kapatid. Ayon sa Tito 2:13. Mga napakalinaw niyan. Napakarami talagang mababasa. Isil TV.
Yun. Tapos sinabi niya na nagka-ano daw si Alvin at saka si Milsol o si Milsol kay Father Darwin, yun, nagkasalungat daw o hindi daw nagka-isa ang pananampalataya. Nagkakaisa naman ang pananampalataya. Mayroon lang talaga sa simbahang Katoliko, hindi yan mawawala, na mayroong mga swail na tumututol sa tunay na turo ng simbahang Katoliko. Ngunit ibig bang sabihin, TV, na nawawala na ang pagkatunay na iglesia na itinayo ni Kristo kung mayroon yan? Hindi. Sa katunayan nga, yan ay totoo at ito ang simbahang Katoliko ay totoo, mga kapatid. Kasi sabi sa Gawa 20:28 hanggang 30, yun, marami ang titindig sa inyo na magsisinungaling, magsasabi ng kasinungalingan, mga kapatid, na parang lobo, no? Parang ano, tinatawag na lobo talaga sila, mga kapatid. So napakalinaw niyan na magpakakarnero pero lobo pala, mga kapatid. At mababasa din yan sa Mateo 7:15. So hindi ibig sabihin, SLTV, na hindi na yung ano tinatawag na nagkasalungat sila Alvin o sino pa ng mga CFD. Hindi yun ibig sabihin na sa demonyo na ang Iglesia Katolika. Sa katunayan nga ay ito ang totoo. Hindi ibig sabihin na kung maraming mga tinatawag na sumusuway o tumututol sa tunay na turo ng Iglesia Katolika na nasa loob ng simbahang Katolika ay sa demonyo na ang tatag ni Jesucristo. Tatag yan ni Jesucristo. Ayon sa San Mateo 16:18 na kahit na ang kaharian ng kamatayan ay hindi makapanaig o ang impierno ay hindi makapanaig sa iglesia na kaniyang itayo. At sa Mateo 20:28 napakalinaw hanggang 29 na humayo kayo, sabi ni Jesucristo, at sundin ninyo ipamahagi ang salita ng Diyos at sundin ninyo ang lahat ng aking utos at ako ay sumasa inyo hanggang sa katapusan. So yun pala yung sa San Mateo 20:28 pala 19 hanggang 20, no? Rather Mateo 28 19 hanggang 20 na ating maintindihan noon na kasama ni Jesucristo ang Iglesia Katolika hanggang sa katapusan at kanyang patnubayan at kanyang sasamahan talaga sa kapanahunan, sa tinatawag na sa agal at saka sa utos. Yun, mga kapatid. Kaya banal ang utos ni Jesucristo. Kaya ang panunuro sa simbahang Katoliko o kautusan, yun, galing kay Kristo lahat, mga kapatid. Sabi sa Mateo 16:19, kung ano ang inyong ipahintulot dito sa lupa ay ipahintulot doon sa langit. Bay, napakalinaw niya, Isil TV. Ha? So palpal ka na naman, butata ka na naman, Isil TV. Aba, napakalinaw niyan. Ha? Nakakatawa talaga to si Isil TV, mga kapatid. Yon, napakalinaw, no? Tapos sa kanila, yun, sabi niya na sa MCGI, hindi daw siya MCGI, pero ang kaniyang ay para sa MCGI. Aba, Isil TV, ha? Marami nang tumiwalag sa MCGI, marami nang tumalikod dahil hindi ibig sabihin na hindi daw maintindihan si Daniel Rason, kasi pinangaral ang sa Diyos. Kung ipinangaral ang sa Diyos, bakit marami ang tumalikod? Bakit marami ang tinatawag na tumiwalag? Yun, ibig sabihin yun, napakalinaw. Wala nang kuha ng MCGI, wala nang tinatawag na kalinaw, mga kapatid. So napakalinaw niyan, no? Wala nang fees, wala nang kalinaw. So wala nang sandugutay, kundi nagkagulo na ang MCGI, mga kapatid. So napakalinaw niyan, no? So Isil TV, yun, sabi mo na sa lahat ng CFD, patutunayan mo. O pwede mo patunayan sa akin, papasok tayo sa Russia TV. Isil TV. Napakalinaw niyan na si si Maria ay hindi ina ng Diyos. At
demonyo daw ang simbahang Katoliko. Yon. Unang-una, mali si Isil TV at maraming satsat, maraming buratsat, pero hindi napatunayan. Sabi niya, lahat ng ano ni Jared wala daw sa Biblia. Sa iyo ang wala sa Biblia kasi Kapitulo 2 bisikulo baba lamang. Ginamit niya ang San Juan 6:65 hanggang 67 na marami daw hindi nakaintindi ni Kristo sa kanyang panunuro. Bakit? Applicable ba yan sa MCGI? Hindi! Maling-mali ang MCGI ba yan? Hindi! Napakalayo talaga mga kapatid. Tapos ginamit niya ang gawa 20:28 hanggang 30. Ay, applicable daw yan sa sa tunay na iglesia na MCGI. Eh, hindi naman, mali. Tapos sinabi niya, yung tunay na iglesia ay kailangan, yun talaga yung iglesia sa Diyos. Ang haligi at suhay sa katotohanan. Kahit na hindi niya kinukot, pero ating ikukot. Unang Timoteo 3:15, ang iglesia ng Diyos, ang suhay sa katotohanan, haligi at suhay sa katotohanan, ang bahay ng Diyos. Ngunit, ano ba itong bahay ng Diyos na suhay at katotohanan na iglesia? Yun po ang iglesia ng Diyos na buhay na tinatawag na Catholic o Roman Catholic Church. Napakalinaw nun. San Marcos 11:17 mga kapatid. San Marcos 11:17 na ang aking bahay ay pagngangalan alang-alang sa lahat ng mga sangkatauhan. Napakalinaw niyan mga kapatid. Napakalinaw. So, kaya nagkamali talaga si Isil TV. Maling-mali talaga mga kapatid. Maling-mali talaga. So, yun. Tapos mga kapatid, marami pa siyang sinabi na ang Katoliko daw ay hindi daw sa Biblia, wala daw sa Biblia mga kapatid, hindi daw mapatutunayan. At sinabi niya na kung sa patagalan ng ng taon ay mas patagal pa daw ang yung relihiyong Hudiyo, yung Mosaikal, yung sinabi niya, hindi daw yun patunay na totoo na ang iglesia. So, totoo naman ang kanyang sinabi mga kapatid. Pero, ang sa MCGI ay napakalinaw, hindi tatag ni Jesucristo. Kaya zero. Kung ang simbahang Katoliko mga kapatid, sinabi niya na daw sa Biblia, hindi daw mapatunayan, lalo ng MCGI. Saan ba mababasa sa Biblia? Genesis down to Revelation na sinasabi ni Jesucristo na aking itatayo ang MCGI. So wala naman mga kapatid. Si Eli Soriano naman ang nagtatag niyan, nagtayo niyan. Kaya tatag lamang ng tao. At sabi sa Salmo 127:1 na kawang lang, sayang lang yung nagtatag ng bahay na hindi sa Diyos mga kapatid. Si Eli Soriano ang nagtatag sa MCGI, kaya sayang lang yun. Hindi yun, wala yung kasi naluligsa pa sa simbahang Katoliko. At yun ay napakalinaw at sinabi ni Jesucristo na sa Mateo 10:22, Mateo 24:13, isa na to ang MCGI at ang Iglesia ni Cristo at si Isil TV na nanuligsa sa simbahang Katoliko mga kapatid. Napakalinaw niya. Marami siyang sinasabi na hindi naman totoo. Sabi niya, wala naman sa Biblia yung ni Jared. Lalo na sa iyo, Isil TV, wala sa Biblia. Opinion mo lang yun. Yung programa mo, palitan mo yan. Expose the, hindi yan truth. Expose the opinion o hindi totoo. Not true, mga kapatid. Ano yung opinion? It exists in the mind, but not exists in the reality. Sabi niya mga kapatid, na hindi daw mapatunayan sa Biblia. Napakalinaw niyan. May mababasa, May mababasa sa tinatawag na Evangelist Bible sa John 10:16 na sinabi diyan na sulat ni tinatawag na isang protestante, isang evangelist mga kapatid, na si Richard Baxter, na sinabi diyan, and beside the Jews I have chosen people among the Gentiles, them I must gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Abay, napakalinaw na Isil TV. Sabi mo wala sa Biblia, supalpal ka na ngayon, mayroon sa Biblia. Tapos sa history, sabi sa Isaias 41:4 at sa Hub 8:8 ay ang kasaysayan, yun ay pinatubayan
ng ating Panginoong Hesukristo, no? May patnubay yan. Napakalinaw. Kaya sa World History by O'Brien, page 138, napakalinaw. Mababasa na Iglesia Katolika, yung tinatawag na tinatag ni Hesukristo, mga kapatid. At pinarusahan, tinuligsa, inuusig ni Emperador Nero, mga kapatid. At sa Glorious Encyclopedia na walang tinatawag na non-sectarian book, Glorious Encyclopedia Volume 5, page 106, mga kapatid. Napakalinaw niyan. Catholic Church, term generally applied to the society founded by Jesus Christ, endowed with the outpouring of Holy Spirit on the day of Pentecost. This name denotes the body of the faithful in the communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholic Church. Okay, napakalinaw, no? Maraming referensya, hindi katulad sa iyo SLTV, diferensya, at ang iyong history ay ang history lang, sa iyo lamang history, hindi history. Abay, napakalinaw niyan. SLTV, yung demonyo ang MCGI, hindi yan sa akin, no? Kasi walang mababasa sa Biblia at zero talaga. Kaya nga sa debate nila ni Jando Alabado, tinanong si Bro Jared, abay, hindi talaga nakapagsagot. Yung taong kailan, may ba, may kaugnayan ba, no? Sa mapaatras mo ba? Hindi, wala talaga. Kahit na hindi talaga mapaatras, hindi katulad ng simbahang Katoliko na mapaatras mo talaga. Galing kay Kristo hanggang ngayon, at galing ngayon hanggang kay Kristo, mga kapatid. Kaya dito tayo sa simbahang Katoliko, at salamat Brother Jared Almasura na isa ka ng ganap na Katoliko at Catholic Faith Defender. Kaya si Isil TV ay hindi naka-move on, mga kapatid. Kaya move on ka na, Isil TV. Move on ka na, no? Yung yung sat-sat mo, marami kang hindi, yan, napakalinaw talaga. Yun talaga ang wala sa katotohanan, no? Si Isil TV, no? Isang sinungaling. Yung palitan mo yan, no? Kasi sinungalingan yung yung programa mo. No? Huwag ka namang magsinungaling sa sangkatauhan, ha? Kaya huwag tayo magpahawa ni Isil TV, mga kapatid. At dito tayo sa katotohanan, kasi ang katotohanan ay yan po ay kay Kristo, ayon po sa Juan 14:6. At yung mga tatag lamang ng tao, hindi man sa papasagit, yan, hindi yan natin kasama sa pananampalataya ayon sa unang Juan 2:18-19. At sa 2 Corinto 11:13, napakalinaw na marami mga magpaka-apostolis, no? Na sila daw ay mga apostolis, ngunit sila ay mga bulaan lamang na nagsinungaling sa kanilang sarili, sa kanilang gawa, mga kapatid. At sa Mateo 7:21, not all who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but do this the will of my Father who is in heaven. So, kalinaw yan, no? Hindi ang lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas, kundi yun lamang ang tao na hindi sumusuway sa utos, kundi sumusunod sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. At utos ng ating Panginoong Hesukristo napasakop sa Iglesia Katolika, Mateo 16:18, na sinabi diyan na I will build my church and even the gates of hell. So you are Peter, and above this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail on it. So isa lamang itinayo ni Hesukristo. Ngunit si Eli Soriano, Isil TV, si Eli Soriano ay natatag kaniyang tinatawag na nakikupintensya kay Hesukristo, kasi si Hesukristo ay nagtayo na ng iglesia, ngunit si Eli Soriano ay nagtayo ng iba na iglesia. Abay, napakalinaw. Ano ba yan sa Diyos, mga kapatid? So Isil TV, pasensya na, hindi ito sa papasakit sa iyo, at atin lang sinasagot o nagre-react lang tayo sa kanyang tinatawag na reaction din, na ang Iglesia Katolika ay sa demonyo daw. At nagko-comment siya kay Jared, no? Na kanyang noon na nasa kanyang programa na Isil TV din. Yun, ngayon ay nabaliktad na. So, utos yun, ganon yun, Isil TV. Balik tayo sa katotohanan. Hindi katulad sa iyo, walang katotohanan. Kaya pasensya na sa aking mga salita, pero hindi naman to totoo naman to, no? Lang to sa aking sa iyo, Isil TV. Kaya yung
mga pahayag mo, yun, kapitulo laway, bisig kuluba ba, yun, napakalinaw. Yung paggamit mo ng teksto, na ayon niya mga kapatid, munti ko na nakalimutan da. Yung ano niya, ginamit, na sabi daw niya, na ito ang ginamit ni Jared, Galacia 5:19 hanggang 21, na sinabi diyan na marami ang mga tao magkikiapid, no? Yung mga lunya, ano pa, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yun, mga kasalanan, nandito daw sa lahat, yun, sa simbahang Katoliko. Kaya ito daw siya demonyo. Hindi alam ni Isil TV na ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo, natural, nandyan talaga ang tinatawag na lahat ng mga makasalanan. Bakit po? Kasi sabi sa Jeremias 51:5 at sa Jeremias 5:26 na kahit gaano kagami na makasalanan sa aking sangkatauhan, sa aking iglesia, ay hindi ko sila pababayaan. Napakalinaw niyan. Mateo 9:13, sinabi din ni Kristo na hindi ako pumarito para sa mga matuwid, kung hindi sa mga makasalanan. Abay, Isil TV, napakalinaw niyan. Inaangkin mo na nandito sa lahat sa simbahang Katoliko, ang makiapi, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ano pa, yung mga ngalunya, yung ano pa, lahat. Ibig sabihin na si Kristo pala ang nag-ano sa simbahang Katoliko, no? Ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Kasi hindi siya pumarito para sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan. Kaya nandito sa simbahang Katoliko ang makasalanan, kaya sinasabi ng mga ng mga iba't ibang sikta na nandito daw lahat, pero hindi yan ibig sabihin na makapawala, no, sa tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. At isa yun na makapagpatunay, makapagtindig sa totoo talaga na iglesia na itinayo ni Kristo. Yun, napakalinaw. Hindi naman sinasabi ng mga kaparian, mga kapatid, na pagkatapos ng misa, magsugal kayo, mag-ano kayo dyan. Yun, gawin ninyo, mga lunya, mag-api kayo, yun, magsamba kayo ng mga Diyos-Diyos. Hindi naman yung sinabi. Sasabihin ng pari sa katapusan ng misa na dalhin ninyo ang kalinaw ni Kristo. Yun, napakalinaw. Hindi inutusan. Hindi inutusan na kapag tapos dito sa misa ay lumiko kayo doon sa tarian, ano pa, no? Magsugal kayo. Yun, hindi po. Sabi ng pari, dalhin ninyo ang kalinaw ni Kristo. Yun. Dalhin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Aba, yun, mga kapatid. So, Isil TV, relax ka lang dyan, move on ka na. Yun, nagbibigay lang ako ng reaksyon, mga kapatid, sa kanyang reaksyon din na ang simbahang Katoliko daw ay sa demonyo. Ngunit ang totoong demonyo, alam na natin, yung tatag lamang ng tao. Bakit tatag ng tao? Kasi si Kristo ay nagtatag ng iglesia. Isa lamang, ngunit nakikumpetensya si Eli Soriano, mga kapatid. Nakabasa lang ng unang Timoteo 3:15, yun, tatag na siya ng MCGI. Yun, napakalinaw niyan. Sana po na mayroon kayo natutunan sa ating tinalakay ngayon. At balik na po tayo sa ating YouTube channel. At huwag ninyong kalimutan like and share, subscribe sa ating video kasi mag-upload na tayo, no? Dahil din sa ating mayroon tayong kabisi talaga. Pero ating sisikapin kahit ng ating Tagalog, ayun, alam na ninyo. Pure Cebuano tayo, pero ating sisikapin na makapagsalita ng ganon, Tagalog. Alam ko naman na maintindihan niyo kasi marami namang mga Tagalog diyan na sa Luzon, no? Mga kapatid natin na nag-subscribe din sa atin. Alam natin 'yan kasi maintindihan naman ng ating Tagalog kahit na sinibuyas lang, no? So, dito nga po ako at maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all, mga kapatid.